Nako, 5 senador pa na maaaring ipakulong nila at sigurado dito ay isa si Cayetano, no? Dahil nagpaparamdam na naman sila na ang isang kaso na naman bubuhayin nila para kay Cayetano. Ito hindi natin alam kasi sabi ni Cayetano na liquidate to, no? Pero ang masama dito, kinakampiyan ito ng mga trolls. Kinakampiyan ito ng mga naratibo nila kasi effective eh. Nakulong si Revilla, nakulong si Jinggoy, nakulong si Marcoleta. Effective yung mga kakampi nila. Akala nila napakarami nila. Akala nila, maraming bumoto kay Revilla, maraming bumoto kay Cayetano, maraming bumoto kay Marcoleta. Lahat yan, ha? Hindi na, kung na may nabawasan man dyan, kakaunti lang siguro, mga 100,000 na bawas dyan, na dismaya, pero lahat yan solid pa rin. Ibig sabihin, ganun karami ang mga galit sa inyo. Yung mga boto na yon, papinagsama-sama, pati kay Bongo, number 1 senador, ha? Isasama nila dahil sa ICC, ha? Di ba? Yun, ganun po. Bakit naiisip ito nila? Alam mo ito, isang desperadong galawan na putok. Kung may setang desperado, higit sa desperado, yun po yun. Desperado po. Hindi, ito nagtamang-taka ka. Ikaan niya, may kaso yan, dapat hinahalungkat. Alam mo yung masabing magaling ka, gusto mo masabi, sa termino ni Pangulo, marami na pakulong, na big fish. Gusto lang masabi na marami siya napakulong na malaking tao, maghahalungkat siya ng mga kaso. Maghahalongkat sila ng kaso. Okay, good yun kung mayroong mahalongkat na kaso. Ang masama, invento eh. Diba? O, eto, sige, hindi invento. May nahalongkat talaga. Sa panahon ng Duterte, pinananagot nila. Ikaw, ibig ko palang sabihin, kaya ka naupo para maghalongkat yung mga nakaraan? Hindi ka ba naupo ngayon para hindi lang sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan na nangyari ngayon? Wala sa katwiran eh. Di ho ba? Dapat ho, ganito yan. Kung talagang mayroong pagkakasala sa nakaraan, hindi naman natin hindi pwedeng sabihin na huwag nang balikan. Tama yun. Talagang mapanagot. Habulin, ika nga sabi sa batas, habulin ng batas. Walang sisinuhin ang batas na hindi dapat habulin. Hindi porket nakalipas na to in 2012, 2029, halimbawa, nakaguruguro ka ng 26, taon 2006, 20 years na nakalipas mula ngayon. Ibig ba sabihin nun, absuelto ka na sa batas kasi nakalipas na 10 taon? Hindi po ganon. Kung maganda, habulin mo, good yun. Kung may mali si Cayetano, habulin mo, okay yan. Wala tayong problema dyan. Ang problema, yung kasalukuyan, ni unahin, ni isabay, ni pansinin, ni pagporsigihin, hindi ginagawa. So, ibig sabihin, nahuhulog sila doon sa desperado. Kaya nila ginagawa yung nakaraan ni paghukay at hindi to nakaraan kasi kahit correct thinking eh, logic la. Pag sinabi kasi logic, correct thinking eh, study of thinking. Pag sinabi logic, study of logos means study, logic, correct thinking. Pag correct thinking ka, ang hindi siya uunahin, isasabay mo. At syempre, mapauuna talaga ang kasalukuyan. Halimbawa ganito. Bigyan kitang sample. Noong 2015, nagurguro yung kapitbahay mo. Correct? Ngayon, 2006, etong araw to today, nagurguro yung isang kapitbahay mo. Ikaw bilang isang hepe ng, chairman ka, barangay chairman ka, kapitbahay mo yung nagurgur, sino uunahin mong imbestigahan? Yung nakita mo ngayon na ginurgur? Wala pang isang oras na nakalipas o wala pang isang araw na nakalipas? O yung nakaraan na naginurgur, sino unahin mo? Gusto ko kahit bata naman po, kahit logic naman, uunahin mo yung ngayon eh. Tapos maya-maya, siguro kinabukasan sa isang linggo, sasabay mo yung nakaraan. Pwede yun, isabay natin. Kasi hindi naman pwede palitasin din yung nakaraan. Masama din yung ginawa niya. Pero konting logic, uunahin mo yung ngayon. Kasi ngayon ang importante at lahat talaga ngayon ang importante. Bumagyo ngayon. Ito, simple pa. Bumagyo na malakas, bumaha. Nagkasira-sira yung mga bahay. Noong 2012, ito yung lugar na nasira ng bagyo. Ngayon, 2026, bumagyo, nasira yung bahay. Sino uunahin mong budgetan ayusin? Yung bagyo ng 2012? O yung bagyo ngayon, na nasalanta ngayon? Sino unahin mo? Ikaw sumagot. Sige, sino unahin mo? Kahit sino naman po, kahit scientist, kahit tanungin mo, kahit sinong study ang tanungin mo eh. Sinong Bachelor of Science ang tanungin mo tapos sa pag-aaral eh. Ang isasagot sa'yo yung ngayon eh.
Pero bakit ngayon inuuna yung mga nakaraan maghuhukay? Hindi ka para mapanagot ang tao sa korupsyon o mapanagot mo yung tao para yung taong bayan matawa. Hindi yun. Hindi yun ang purpose mo. Kasi kung ang purpose mo mapanagot bilang isang tao, lingkod ng taong bayan ka, mahal mo taong bayan kuno, na kung gusto mo talaga mapanagot yun, uunahin mo o sasabay mo parehas. Yung kasalukuyan, ano ba yung kasalukuyan ngayon? Ito ang kasalukuyan ngayon, totoo. Yung 5,500 flood control project na natapos na pinangunahan ni Mr. Pangulo, yun ang dapat unahin. At isusunod natin, syempre nakaraan, pwede rin nyo kung gusto nyo. Choice nyo yan eh. Sa karapatan natin yan, gusto natin yan eh. Kung sino ang managot eh. Pero nakapangataka, hindi mo inuuna yung kasalukuyan, inuuna mo yung nakaraan. So ibig sabihin, nahuhulog ka doon sa talagang pinaplano lahat makulong. Para doon sa impeachment, para wala lang bumoto, bumaba boto, walang makonvict si Sara, at yung flood control naman, in the same time, si Marcoleta makulong, wala na mag-iimbestiga. Di ba? Harap-harapan to eh. Garapalan eh. Na iniisip mo ako, ipakukulong ko yan. Wala na akong pakialam kung sino bumoto kay Jinggoy, sino bumoto kay Marcoleta, sino bumoto kay Cayetano, bumoto kay Bongo. Wala akong pakialam sa mga yan. Basta kahit may magalit sa akin, wala silang pakialam. Ano ko sila, i-eliminate ko sila. Kasi naniniwala siya lahat ng bumoto kay Revilla. Ngayon, kakampi na nila eh. Akala nila. Nabusog ng konting palakpak, pumunta doon sa Fishport. Tinanong si Auntie Claire, may epekto ba sa kanya yung negative na score na survey? Wala daw epekto sa Pangulo ang number. Biro mo nagsalita bigla ng ganun. Ako, isang mababa sa survey, negative ako. Wala na akong pakialam ngayon sa survey sa number. Kasi nung pumunta ako sa Fishport, pinagsigawan ako, nagpalakpakan ng mga tao, nabusog ako sa konting palakpak. Di ho ba? Di ba? Nakita nyo? Kaya ngayon gagawin ko, marami pala akong fans. Akala ko, pumunta ako sa LGU, namigay ako ng bigas, palakpakan ng mga tao. Ibig sabihin, marami talaga, hindi ako naniniwala sa survey, negative ako. Marami akong fans, marami akong tagasunod. Ibig sabihin, pag kinunbik ko, ang mga senador na to, pinakulong ko, walang magagalit sa akin kasi lahat kakampi ko na. Napaniwala ako ng sarili controls ng mga bayaran sa Makati, isang building. Napaniwala ako sa sarili ko. Ganun ba yon? Senaryo lang yun Nagbigay lang ako ng senaryo. Ganun ba yon? Di ba? Yan ang mahirap, mga kaibigan. Yung patibong, naglatag ka ng patibong, ikaw ang nabiktima. Yung sarili mong trolls na sinasabi ng iba, allegedly, na isang building sa Makati na puro nag-ooperate ng sumasagot sa comment section. Nakita nyo, pag sumagot, Marcoleta, dapat tanggalin ng wheelchair, dapat yan hulog sa bangin, dapat pati pamilya, dapat yan sunugin, dapat yan ganyan, INC Sara, dapat yan pati Muslim, si Robin Padilla, ganyan-ganyan. Yung mga nagtatype ng sari-sari. Yun yung mga pinasama ni Satanas ng dibdib. Walang ibang sinasabi kundi kasiraan ng kapwa niya. Tao rin yun, hindi naman computerized yun, tao rin yun . O kaya ngayon mga yan, mananagot kayo. Pag nanalo si Sara, kukunin lahat ng IP address nyo, mananagot kayo. Pati lahat ng pagkakilanlan ninyo. Di ba? Ididemanda ay pakukulong. Di ba? Iba dyan, di makakapagmulta kasi magbe-bail sila eh. Bailable yun, pero magbe-bail sila. Yan ang ano dyan, no? O iisa-isahin kayo niyan. Ya? Bakit? Paninira yung ginagawa eh. Grabe na eh. Paninira na eh. Invento na, fake news na eh. Hindi inaagapan nila yan. Hindi nila inaagapan. Bagko sabi si Sara daw nagbabayad ng mga trolls. Na naman? Ano yun? Unlimited pera ni Sara? Bakit si Sara ba nakaupo? Siya ba pumirma ng budget? Siya kukuha ng budget pambayad sa tao. Hindi na nga silang magkaundo gaga kay Tatay Digong doon eh. Pabalik-balik sila doon eh. Siyempre gumagastos sila. Nagbabayad sila ng abogado. Sipin mo magbabayad pa sila ng mga trolls? Ba't sila magbabayad? Sino nasa katinuan ng pag-iisip? Isang tao magbabayad para ipagtanggol siya, number 1 siya sa survey. Meron ba no? Ako alam ba, number 1 ako sa survey. Kailangan pa ba ako mag-promote? Magbayad ako ng mga tauhan para i-promote ako? Hindi na. Number 1 ka nga sa survey eh. Kaya ka naging number 1, maraming diehard sa'yo. Although mali yung pagiging diehard mo sa isang politiko. Pero talagang nangyayari yan. Yun ang katotohanan. Marami talagang tagasunod si Sara. Kaya yung mga yun, nagmamalasakit kay Sara. At kahit di na bayaran, magpo-post lang, ipaglalaban si Sara. Ibig ko palang sabihin, nakikipaglaban sa mga Duterte, troll lahat yun, bayad lahat yun para ipaglaban si Sara.
Ganon? Tapos pati daw INC, troll daw? Ganon? Yung pananampalataya na itinanim mula sa simula sa INC na tumalima sa pagiging iglesia ni Kristo nila, ibig sabihin, binayaran sila para ipagtanggol yung reliyon nila? Anong klaseng kautakan yan? Yan ang nagagawa nyo araw-araw nang aasar kayo. Hindi nawawala sa inyo ang katwiran. Sabi niya nung nakita ko sa isang Muslim nakita ko kay Muslim kung nakikilala nyo si Brother Rashid, no? Isa sa mga idolo nating Muslim yun Sabi niya, nung panahon namin, ang binabasa namin libro. Sa inyo, ChatGPT or Google, nagre-research na lang kayo. Iba kasi yung nababasa libro, sa research na lang. Magkaiba tayo ng panahon. Kaya yung panahon nyo, madalas magkamali, lamang ang pagkakamali sa panahon nyo ngayon. Sa aming panahon, libro ang ginagamit at natanim yun sa isipan namin. Di ho ba? O ngayon, ano ibig sabihin? Isusunod mo, maaari 5 senador at isa dito si Cayetano. Sabi niya nito ni Gigi Guevara nadulas siya ta si Matibag. Na booking si BBM na hindi sinasadya. Di ba? Yan, mga kaibigan. Doon sila nahuhulog. Ayaw namin isipin na kaya nyo kinukulong yung mga senador kasi may kaso talaga. Napupunta talaga kami dun sa kaisipan na kaya nyo pinakukulong yan kasi para ma-impeach si Sara para maputakpan yung flood control. Obvious kasi kung talagang parehas kayo, transparency kayo, talagang gusto nyo makulong, mapanagot yung mga dating administrasyon Duterte, gusto nyo mapanagot lahat yon kahit sa SEA Games at lahat-lahat, hindi lang nakaraan ang iimbestigahan nyo para ipakulong sila, kundi yung kasalukuyan dahil ito yung nangyayari ngayon sa atin, nagpapahirap sa atin at napatunayan talaga na ghost. Huwag yung sabihin na sapat na sila Bryce Hernandez, sila Revilla, Jinggoy, sapat na yun. Okay na sa amin yun. Bakit? Makakapagmakinarya ba sila ng budget kung wala yung chairman ng appropriation? Wala yung speaker? Wala yung signatory? Sige nga ho! Wala yung mga USIC, wala yung mga secretary? Makakapag-operate ba ang kontraktor na si Diskaya kung wala yung mga kung wala mga congressman na kasali? Sige nga, mag-isip kayo. Ano yun, makakapag-solo ba sila lahat? Come on, mga kaibigan, mga kamunting kalaman, mga kapatid, utak lang gagamitin natin. Huwag kayong magagalit. Kasi mapaparalisa kayo sa galit na gagawin nyo. Ang gawin nyo, mapayapa iusip nyo para makapag-isip kayo ng tama at kung ano dapat. Hindi tayo, real talk lang to, real talk sa nangyayari ngayon. Ayaw namin isipin na kaya nyo kinukulong yung senador para dahil mabawasan ng impeachment. Hindi. Gusto namin isipin na kaya nyo kinukulo para mapanagot nyo yung mga magnanakaw. Kaso hindi nahuhulog kami doon sa kaya nyo i-impeach, kaya nyo sila ipapakulong para mapigilan, hindi mapigilan yung impeachment. Pati mapagtakpan yung flood control. Doon kami nahuhulog. Ayaw namin isipin yun, pero doon kami nahuhulog. Oo. Isipin mo, papakulong mo 5 senador. Bakit? Isipin nyo may logic lang. Di ba? Eto, painggan natin si Guevara sa kanyang pahayag tungkol dyan. Ito breaking news. Ngayon, tukuyin na natin kung sinong senador ang isusunod na kakasuhan ni Marcos Jr. At isusunod kala Jinggoy, Bato at Marcoleta. No? Eto may nadulas. May nadulas na isang garapata ni Marcos Jr. Walang iba kundi si Attorney Director Matibag. Tingnan mo walang maisagot kaysa sa bulalas ni Cayetano sa impeachment. Kaya ang gagawin, ipakukulong na lang. Grabe mga kababayan, grabe ho. Tapos kakampiyan ng mga loyalista. Ang galing talaga ng administrasyon, napapakulong lahat, yes, napapanagot. Pero hindi naging magaling. Bakit? Kasi yung mismong kasalukuyan hindi maagapan Walang pinagkaiba doon na ang galing-galing mong tumulong. Ang galing-galing mong tumulong sa ibang tao. Pero yung sarili mong magulang, ayaw mong tulungan. Yung mga sarili mong kapatid ka mag-anak nandiyan sa malapit sa'yo, ayaw mong tulungan. Mas tinutulungan mo pa sa pagiging poverty tulong mo, yung mga hindi mo kakilala. Pero yung kamag-anak mo, hindi mo tinutulungan. Parang ganun Mas inuna mo pa, hugasan yung plato niya,
nung pinagkainan niya kahapon kesa yung pinagkainan ng nanay mo ngayon. Ano masama dating nun? Ang sama ang dating nun. Mas inuna mo pang walisin yung nakaraang kalat doon sa tapat ng kapitbahay mo kesa yung ngayong kalat sa tapat mo. Tama? Logic? 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 Mas inuna mo pang pakainin, yung mga doon kesa yung nandito sa harapan mo. Logic? Tama? Tama? Analogy? Tama? Mas inuna mo pa na ikasuhan yung mga nakaraan kesa ngayon para lang masabi na marami kayong napakulong, para lang masabi na magaling kayo sa mata ng mga kapwa nyo loyalista at mga pinklawan. Ganun ba yon? Tanong ko lang, tanong lang yun, tanong. Di ho ba mga kababayan? Kung ang gawin natin ganito, hindi ko uunahin yung nakaraan, isasabay ko yung nakaraan pati ngayon. Kasi malaki naman ang sinasahod namin bilang public servant dahil taong bayan nagpapasahod sa amin. Kaya gagawin namin ang sabay ito sa abot ng aming makakaya. Mapagod man kami, mapuyat, gagawin namin to para sa inyo. Di ba maganda pahinga sa tenga? Dalawa sabay. Yung ngayon, pati yung nakaraan. Hindi yung nakaraan lang. Kasi kung nakaraan lang pag-uusapan natin, ang lumalabas, bias ka. Lumalabas, may sariling interest ka. Lumalabas, kaya mo ginagawa yon, hindi mo mahal taong bayan. Ginagawa mo lang yon para sa sarili mo, para yung may mga mapagtakpang kang isang bagay o dalawa. Maaaring impeachment o flood control issue. Tama ho? Obvious na halata ho. Sana man lang parang di obvious, dalawa nyo sinabay. Yung ngayon, pati yung nakaraan. Hindi, nakaraan eh. Ika-anya, dalawa, sabay naman eh. Iniimbestigahan namin sila Martin eh. Talaga iniimbestigahan? Talaga? Ba't di nyo ipatawag lahat? Ba't di nyo pinatawag lahat ng pinangalanan? Yung building nga eh. Yung building. May may-ari nun, syempre. Lahat ng bagay kasi pag may nagtayo, may may-ari. May nagtayo. Yung building, may may-ari nun, syempre. Building, may may-ari ng malaking building. Yung malaking building, nagkaroon ng problema dun sa first floor. Nagkagulo-gulo yung mga staff. May nag-away, may nagurguran. Sino ka-call up mo? Sino i-call up mo? Yung gwardiya? Yung may-ari ng building. Nagkasala si Mike doon sa kanyang mga negosyo. Ang daming stall, di ba? Nagkaroon ng mga parang babae yata na parang alam nyo na kung ano yun. Sino sinisi? Si Mike eh. Kasi siya may-ari ng building eh. Responsable siya doon. Pero hindi niya kasalanan yung kung ano mang ginawang aktibidad doon na masama. Hindi, kasalanan ni Mike eh. Pero anong logic? Sino pinatawag? Si Mike, kasi siya may-ari ng building. Siya may-ari ng compound. Alam mo ako? Ako may-ari ng apartment 7. Yung isang apartment nagkasunog, tapos may ginurgur. Sino tatawagin na tenant? May-ari? Di ako. Ako may-ari. Di ba? Ganon din dito. Ay, iba eh. Kung pipili lang sila ng gusto nila. Ika-anya, walang kasalanan si Marty, walang kasalanan si ganyan. Ibig mo sabihin, nakapagsolo yung mga diskaya? Nakapagsolo? At yung mga pinangalanan, hindi pwede ipatawag? Kasi sila hepe. Yung hepe ng DPWH, ginawang state witness. Yung pangandaman, yung alibar, hindi pinatawag para imbestigahan? Di ba usapan pag leader o may-ari ka, responsable ka, ikaw tatawagin. Ulitin ko ba sinabi ko? Diba? Pagkakasabi niya kasi about dito sa tinatawag niyang 2019 SEA Games ay ikakatuwa daw ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo, lumalabas ho dito sa panayam ni Attorney Baligod, ni Attorney Matibag, sorry. ni Attorney Matibag, ni NBI Director Matibag na may ibig sabihin, talagang may laman. So, papaimbestigahan daw itong SEA Games nung nangyari ito nung 2019. So, kamakailan lang nababalitaan natin na may isusunod na mga senador para mabawasan yung magnuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naisip nga natin dati noon na baka si Senator Robin Padilla o kaya si Senator or yung magkapatid na Bilyar. Kasi alam naman natin, di ba? So baka sila yung mga isusunod. Pero dahil nga dito
sa sinabi ni attorney, ni Director, NBI Director Matibag, etong si Senator Alan Peter Cayetano ang isusunod nilang kakasuhan. 'Di ba? At baka nga sunod-sunurin na yan. Di ba? Susundin talaga yan. Baka bukas sa Makalawa magkapatid na bilyar. Hindi malabo. Si Cayetano, hindi na malabo. Si Robin, as obstructionist of justice, yung pagtakas daw kay Bato. Si Bongo, alam nyo na. Hindi malabo talaga. Mas malinaw nga si Bongo eh. Kasi dyan na eh. Sabi niya ni Pulong Duterte, meron na eh. Di ba? Yung bilyar, hindi malabo. Tama? Dalawa. At ang masama na ito, imbentoan pa si Ligarda. Tapos si Amy itira, kasi kapatid. Niloloko na tayo dito. Ibig nyo pala sabihin, yung lahat ng senador na yon, yun ang salot ng Pilipinas? Ibig sabihin, ang bubuti lahat ng congressman? Malilinis sila kasi ayaw imbestigahan. Ang iimbestiga lang yung kalaban. Obvious na eh. Alam na natin na obvious na. Pero isipin ng mga yan, wala tayong pakialam sa mga yan. Imagine mo, ang lalakas ng loob. Birihin mo, ilang taon na lang sila. Taon na lang bibilangin, ang lalakas ng loob magganito. Bakit? Ang alam ko, kapag malakas ang loob mo na gumanito ng mga senador, para ka nang didikta, isa lang ibig sabihin eh, hindi ka nabababa sa pwesto. Yun ang nakikita ko Ayoko man isipin yun, pero doon ako dinadala. Parang ganito. Sa City Hall, alam nyo, sino taga City Hall dito? Ako matagal ako sa City Hall. Gumagawa ako ng budget. Sa City Hall, may tinatawag na casual. Tama? May tinatawag na plantilla. Tama? May tinatawag na job order. Tama? Ngayon, ganito. Yun lang basic, babanggitin kong basic. No? Sa casual, yun yung renewal. Kada 6 na taon, kada 6 na buwan, nire-renew ka. 5 o 6 na buwan, nire-renew ka. Pupunta ka sa Asia, pipirma ka ng kontrata ulit. Ang plantilla position, hindi na, permanent ka na. Kahit si baking ka, ililipat ka lang sa ibang department. Hindi ka pwedeng tanggalin. Pagpalit ng mayor, kahit kalaban mo yung mayor, hindi ka tatanggalin. Siguro mapag-iitan ka, itatapon ka sa ibang department. Kasi may kasamaan ako eh. Nasa department ko, ipinatapon doon sa malayo. Kasi syempre kalaban siya ng mayor eh. Yeah? Yun yan dapat alisin ng Pilipinas yung ganung sistema eh. Ngayon, yung casual, yung kulagi yung casual, huwag kang lumabang, casual ka lang. Anytime bukas, pwede kang tanggalin, pwede kang sibakin. Pag ikaw lumaban, sisibakin ka. Di walang lakas ng loob yung casual. Kaya pag casual ka, ganun ka lang, iyuko ka lang pag casual ko eh. Kasi casual ka lang. Wala kang plantilla position. Tama? So, ibig sabihin, wala kang lakas loob na magsalita man lang kahit may nakikita kang mali. Tama? Wala kang lakas loob na magplano. No, para pag nasilip ka, tatanggalin ka. Sino ba yan? Casual lang yan, tanggalin yan. Kung plantilla ka. Yung plantilla sa mga katrabaho ko, lalakas ng loob eh. Kahit lumalaban sa katiwalian eh. Hindi matatanggal kasi plantilla position permanent eh. Mga permanent talaga eh. 'Di ba? Ano ibig kong sabihin? Pag ang posisyon mo na alam mo matatanggal ka, mahina loob mo. Pero pag alam mong permanent ka na, malakas loob mo. Nakapagtataka lang, bakit ang lalakas loob ng mga to? Samantalang hindi naman sila permanent sa posisyon nila. Termino lang ang kanilang pagpalit ng presidente, wala na. Maliban na lang kung talaga may plano sila na ayaw nila mawala, permanent sila. Baka nahuhulog doon sa salita ni Amy na no election, cha-cha. Sana wag naman hinala ko, tsorya ko lang kasi lalakas ang loob nila eh, na magpakulo ng senador eh. Ibig sabihin, ito senaryo ko lang. Ibig nyo palang sabihin, pag no election na, cha-cha na, kayo ulit ang presidente, kayo ulit namumuno. Titiisin namin lahat ng sama ng loob, wala na kaming pakialam. Ang mabubuhay sa Pilipinas, puro trolls, puro sama ng loob. Grabe ho, alipin tayo po nun. Grabe ho. Pagka ganun, gusto ko magpasakop na sa ibang bansa. Pagka ganun. Hindi, grabe ho yun. Palagay natin, totoo yun, wala lang sila ulit na nakaupo sa susunod na 6 na taon. Gagawin pa daw atang prime minister eh. Sige, ganun na mangyari. Ibig nyo sabihin, lahat ng pinakulong nyo, lahat ng gusto nyo sumamba sa inyo, hindi mangyayari yun. Gulo sa Pilipinas sa mangyayari lagi. Sasama ang loob. Tapos, ang sabihin nyo, wala kayong pakialam. Ako ulit ang presidente, kami ulit ang nakaupo. Mas sumama loob nyo, wala kayong pakialam. Yung mga trolls namin, iilan lang, yun lang kakampi namin, mga loyalista. Konti lang sila. Yung mga tao, galit na galit sa paligid, walang magawa, mataas ang kuryente, walang pakialam. Lahat ng baha, walang pakialam. Ganun ba? Habang buhay na ganun kami?
Hindi, totoo lang, isipin nyo, senaryo lang yan, senaryo, hindi ko sinabi mangyayari yon. Hindi ko sinabi totoo yon. Senaryo lang yon na possible. Na maaaring pwede mangyari, isang araw magising ka, gano'n mangyayari. Sunod si Legarda, baka matira lang talagang senador na nandyan na kumakampi sa mga Duterte ay baka si Amy Marcos lang. Baka siya na lang, baka si Senator Amy Marcos na lang talaga ang matira na magnuno o hahad lang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon malinaw na. Kasi nung mga nakaraan, parang si Robin Padilla, may mga iniisip pa tayo na si Senator Bongo, di ba? Sinabi ni Congressman Pulong Duterte na Totoo yun. may warrant of arrest na nga itong si Senator Bongo sa ICC. Di ba? So may posibilidad na damputin din siya. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa natin nababalitaan yun kung totoo yun or kung meron talaga. Pero hindi naman siguro magsisinungaling si Congressman Pulong Duterte. Baka naghahanap lang ng tiyempo itong mga demonyo. Totoo. Maaari si Bongo may warrant na. Naghahanap na ng tiyempo. Na pag kumampi, nagkamali, or kaya pag kinakailangan na, no, kailangan na natin damputin yung isang senador. Parang pigalaruan tayo, no? Ginagawa tayong manika. O ito, tanggalin mo na to. Ito, tapon mo na to. Ito, i-display mo to. Ito, gawin mong ipagbenta mo. Ito, pagbili mo to. Ito, ibigay mo na to. Parang ganun, no? Ginagawa yung mga senador, no? Tapos sila nagsabi, magtrabaho na tayo, Senado. Huwag na kayo mag-away-away, nagkaputukan sa Senado. Di ba sinabi nila, magtrabaho na, ikaan niya kayo. Mga halal kayo ng bayan. Hinalal pala ng bayan, pero ginaganyan mo, binabastos nyo. Di ba? Obvious naman mga kasama eh. Lahat ng tao may kasalanan pag binutasan mo. Lahat talaga. Kahit congressman, imbestigahan mo, simulan mo. O baka lahat makulong. Hindi naman halos lahat, hindi naman lahat. Yung iba baka makulong yung iba. Tignan mo. Pero ayaw nilang gawin nyo kasi nga kakanta pukuda. Kasi makakampi-kampi. Protektado ni Insan, ni Tamba. Di ba? Ako si Tamba. Ito senaryo lang. Ako si Tamba. Huwag ikaan niya kayo mag-alala mga congressman ko. Protektado ko kayo lahat. Ako bahala. Hindi kayo makukulong lahat. Ganun ba? Grabe yung ginagawa ngayon mga kababayan. Hindi yung makatarungan ng ginagawa ngayon. No. Ibang klase yung ginagawa nila ngayon. Talaga, desperado na. Maimpis lang si Sara, papakulo. Si Bongo, hahanap sila ng tiyempo, mapakulong niya. Wala silang pakialam doon sa sinabi ni Trump na ICC. Lahat na nakipag-ugnayan, parang magagalit si Trump pag nakipag-ugnayan ka. Lahat ng bansa nagbabala siya na wag na doon, kasama Pilipinas doon. Sabi ni Antictor, hindi daw kasama sa polisiya ng US hindi daw kasama ang polisiya ng US, ang Pilipinas sa pag-ICC. Oh? Pero yung base nila nandito. Yung mga base, kasama tayo. Todo sip-sip kayo, todo kamay kayo. Di tinatry doon yung Amerika niyan. Grabe talaga to, no? Kadisperaduhan to mga to, no? Alam nila ginagawa nila mali. Alam nila labag yung mga ginawa nila sa flood control issue. Alam nila lahat yan. Aanihin nyo lahat yan. Tandaan nyo. Paulit-ulit ko siya sabi sa inyo, aanihin nyo yan. Ang Panginoon Diyos hindi natutulog. Kasi ito mga to, akala nila hindi sila pinapatuloy ng Diyos. Ang Diyos, hindi porket di kayo pinapatulang, kinukonsinti na kayo. Kaya kayo ginaganyan ng Panginoon Diyos, pinagbibigyan pa kayo. At hindi lang yan ang Diyos nagbibigay. Ang Diyos nagpapahintulot ng ganyan para pag nalaglag ka, mas mabigat, mas masakit. Ang tawag ng Panginoon dyan, hatol, parusa. Ang Diyos hindi na nagbibigay ng pagsubo. Ikaan niya, ang Diyos ang sama-sama, pinaparusahan kami, ang Diyos hindi nagpaparusa. Sino may sabi sa'yo hindi nagpaparusa ang Diyos? Nakalagay sa Biblia, nagpaparusa ang Diyos. Yan kasi paniniwala nila eh. Hindi nagpaparusaan niya ang Diyos. Wala akong Diyos na nagpaparusa. Yun, kaya gawa siya ng gawa ng kalokohan. Gawa siya ng gawa ng mga kasamaan. Kasi alam nila ang Diyos hindi nagpaparusa eh. Sino may sabi sa'yo? Sino nagturo sa'yo, pastor niyan? Ang Diyos nagpaparusa. At ang parusa ng Diyos mabigat. Oh, kasumpa-sumpa, susumpahin ka nga, sabi. Diba? Ang Diyos makatwiran, ang Diyos pag-ibig, ang Diyos nagpapala, ang Diyos sumusugat, ang Diyos nagpapagaling. Diyos ng katwiran, lumilikha, pumapatay. Yan ang Diyos. Ano ibig ko sabihin sa mga to? Walang Diyos to mga to eh. Walang Diyos. Kung may Diyos, hindi nila gagawin yan eh. Biri mo, pakulong mo mga senador. Although wala pa naman ang papakulong dito sa mga natitira-tira senador, pero gano'n na rin yun. Papunta na rin doon yun. Yung Caldero, SEA Games, andyan na, papunta na. Ano pa?
Etong kay Robin, kay Bongo, anytime. Kaya nga naghahanap na ng tiyempo yan, malamang eh. Pag medyo sige, hulihin nyo na si Bongo. Yun na. Uhulihin na. Pangalawa, yan na, si Robin na. Talaga isa-isa, wala silang pakialam sa damdamin ng tao, sa pamilya lang hinuli nila, sa mga bumoto, sa mga senador na bumoto sila, wala silang pakialam. Basta sila, eto mangyari, ayaw namin maupo si Sara kasi pag naupo si Sara, pakukulong kami, baka gurguring kami. Laking takot nila kay Sara na maupo. Paranoid na sila na si Sara maupo. Pati kay Marcoleta, paranoid na lahat sila. Dito lang ho yan. Wala na problema, magtrabaho tayo eh. Halongkatin nyo yung mga kasalukuyan, hindi lang marami senador ang makukulong eh. Pati mga congressman eh, marami. Pag kasalukuyan ang imbestigahan nyo. Ay hindi, nakaraan lang eh. Taga-selective lang, tatargetin lang yung gusto. Biri mo, all of a sudden, kalagitnaan ng impeachment, si Cayetano tatargetin mo? Wow! Sa lahat ng politiko, yan lang ba no? Pag nag-imbestiga ka ng tao na si Cayetano, dapat imbestigahan mo lahat? Hindi yung si Cayetano lang. Hindi ko ano maisipan mo, eto, may kaldero yan si Cayetano. May SEA Games yan, imbestigahan mo. Bakit yung iba, wala bang imbestigahan yun? Sige nga. Antitindi. Matitindi to mga to. Ano ikaan niya munting kaalaman ng iimbestigahan sa mga congressman? Eh di flood control ngayon. Bakit? Makapagsasarili ba si Diskaya? Sabi ko nga sa inyo eh, makapagsasarili ba ng budget si Diskaya? Na walang pumipirma? Na walang approval ng sino mang appropriation o ng speaker? O ng USEC ng mga planning? Wala, ganun ba yon? Alam nyo, huwag niyong gawin kaming eng-eng. Matatalino na kami. Dati siguro yung mga kabataan iba ngayon na nakikisimpatya lang sa inyo, naniniwala sa inyo. Eh, kamukha ko, gumagawa ako ng budget sa government. Alam ko, hindi ako maliligaw. At natuturo ko sa mga tao kung ano paggawa ng budget, kung ano procedure. Hindi yung magaran ka lang, nakonti ka lang, nakabasa ka ng konting video, nakapakarinig ka sa politiko ng konting speech niya, natandaan mo, na-research mo, magyayabang ka sa social media, ito na ako, galing ko na, magaling na ako makipag-agrumento, makipag-criticize, magaling na ako. Yun, natutulo ng konti, magaling na. Di ba? Tsaka nila arestuhin etong si Senator Bongo. So dito lumalabas talaga na may posibilidad na pati si Senator Alan Peter Cayetano ay ayariin nila para mabawasan lalo ang boto na hahadlang or mga senador na hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So mga banateros, kayo, papayag ba kayo na isunod na kasuhan ni Marcos Jr. etong si Alan Peter Cayetano? Lahat talaga kinakasuhan. Hindi ba nangyayari yan? Nangyayari na po sa atin yan. Nangyayari na kay Marcoleta eh. Biriin mo, plunder si Marcoleta. Donasyon ng kapwa na businessman. Ha? Sasabihin mo, galing pera ng gobyerno, korupsyon. Kinumbert mo kasi dun sa nakaupo pa si Senator Marcoleta bilang congressman noon. Nag-donate, nagregalo, tumanggap na regalo, which is bawal. No? Bawal kung may kapalit. Eh wala naman naging kapalit eh. Maaari sa mga future, may magiging kapalit pa lang. Pero hindi pa nangyayari. Ang ginawa nyo, kinasuhan nyo na kagad. Plunder. Kinulong nyo kagad yung mama para hindi makasama sa impeachment. Grabe, sama na ugali na yan. Ang sama niyan. Yung iba alam niya, nagbubulag-bulagan lang. Kasi natutuwa sila para makapagganti sila. Yes, nakulong si Marcoleta. Pinapasara yung istasyon namin. Yes, galit ako kay Marcoleta. Kasi sa INC, galit ako. Kaya galit ako kay Marcoleta. Yun yung mga taong hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip. Pag yung kapitbahay niya, galit siya, pati sa aso ng kapitbahay niya, galit na rin siya. Pati yung kausap ng kapitbahay niya, galit na rin siya. Yun yung tinatawag ng mga matatanda eh, walang pinag-aralan. Bagaman nakapagtapos ng sa eskwelahan, pero walang pinag-aralan sa buhay. Bakit? Hindi na siya natuto eh. Una, hindi natatakot sa Diyos. Walang Diyos na binabanggit na baka to. Eh kung may takot sa Diyos, dito ganito eh. Alan Cayetano, nagbibiblical verse, nilalait nila. Anya, ganyan. Sino ba Diyos niyan? Si Auntie Claire, sasabihin mo sa interview mo, sino bang Jesus? Sino bang Lord yung siya sabi niya? Iniinsulto na Diyos? Ha?
INC, ni-insulto nyo, kumain kanya ng dinuguan, ganyan-ganyan. Samantalang almost lahat ng reliyon, maliban sa reliyon nila, na lahat ng reliyon sa kalatag sa Pilipinas, sa buong mundo, bawal ang dugo. Isa-isahin mo, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist, MCGI ng dating daan kay Brother Eli, Iglesia ni Cristo, Muslim, Judaism, ano pa, napakaraming reliyon na bawal ang dugo. Tapos iinsultuhin mo. Yung kay Joel Villanueva, nananalangin siya, naging pastor kasi si Joel Villanueva, iinsultuhin nyo. Yung kay Robin Padilla reliyon, iinsultuhin nyo. Lahat iniinsulto ng mga to eh. Wala nang pinipili. Pati relihiyon. Ay pagkaganyan, wala na. Wala na yung Diyos sa buhay nila. Politiko meron, pero Diyos sa buhay nila, wala na. O, sa mga bago hindi tayo galit. Ito ay komentaryo lang ng punong-punong karunungan at kaalaman. Ito ay style natin para lagi kayong yung sinasabi ko manamnam nyo, pumasok sa inyong isipan. Hindi ako malamya magsalita. Ito po ay sabi niya sa Biblia, sawayin mo na may kabagsikan sila. Di ba? Yun ang style natin sa pagbablog po natin na may bangis, may tono, may bigat ng sinasabi, may lalim. Di ba? Imagine, pakukulong mo yung tao. Makulong na anya yan. Wala akong pakialam sa mga bumoto niyan. Wala akong pakialam sa pamilya niyan. Basta ako, ligtas ako. At gusto ko, sa takot ko, sa paranoid ko na manalo si Sara sa 2028, wag manalo, gusto ko ma-impeach si Sara, magpakulong tayo ng mga senador. Ganun ba? Hindi ho, antindi ho. Grabe ho nangyayari ngayon. Pero don't worry. Ilang days na lang. Ilang days na lang. Matatapos na rin tong lahat ng kalokohan na to. Ipapanalangin namin. Hindi, happy anniversary sa mga Iglesia ni Cristo. Ilang days na lang. Alam na yan ng iba dyan. Kaya ako, talagang hanga ako sa mga Iglesia ni Cristo. Nakikisa sila. Bakit? Hindi na politiko nilalapas tangan eh. No, yung mga Iglesia ni Cristo na ngayon nakikinig ngayon, magtanong ka sa kanila. Lahat yan sasama pag nanawagan ng pamamahala. Bakit? Kasi hindi na Marcoleta ang binabasos eh. Hindi na individual ang iglesia binabastos eh. Mismong relihiyon ang binabastos. Biruin mo, bantaan mo, ipapasara ang INC. Lahat gagawin mo. Totoo yan. Kasinungalingan, may banta. Binabastos mo na. Hindi sila nanloloko. Ang iglesia ni Cristo, 112 na. Ito, lagpas na sa 100 years anniversary sa 27. Hindi tatagal ng ganyan niya kung manloloko sila. Maraming member dyan, mga iba pa dyan, mataas na tao, abogado, doktor, hindi sila ganun kaing-ing para magpaloko sila sa INC na ganun sila tumagal manib. Hindi, sadyang nakita nila maganda ang INC at totoo ang aral ng INC. Di ho ba? Tindi ng mga to eh. Relihiyon na talaga titira. Kaya tamo, wala silang relihiyon eh. Makita mo, katwira ng mga yan, sa bahay na lang kami. Di ba? Pero don't worry, aanihin nyo lahat yan. Maraming salamat po, isang komentaryong punong-puno ng siksik ng kaalaman at makabuluhan. Talakay naman ang aking hatid sa inyo. Mabuhay lahat kayo, ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.